Ngayong gabi, 30 anyos na babae na hold up sa sarili niyang sasakyan sa Pampanga. Paano nangyari yan? At ginang nakaliwat kanan ang kamalasan. Sa huli, nagawang maging milyonarya. Ang kanyang kwento, hindi rags to riches kundi bags to riches. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Sa mga may sasakyan, sigurado pa kayong ligtas ang parking area ninyo. Mag-ingat dahil may bagong estilo ang mga kawatan na lantarang isinasagawa ang kanilang pang-hold up. Hindi akalain ng isang ginang na dito pa siya madadali ng kawatan sa sarili niyang sasakyan habang nakaparada. Umuko ka! Pagbabarilin kita pag sumigaw ka. Parang eksena sa pelikula. Pero ito'y actual na kuha ng dash camera mula sa sasakyan ni Beverly Bebs Navarro, 30 anyos. Pagbabarilin kita pag sumigaw ka. Paano nga ba siya nauwi sa ganitong sitwasyon? Pagbabarilin kita pag sumigaw ka. Babarilin mo. Kuha ng CCTV sa isang hotel sa Angeles City, Pampanga nitong June 27. Naglalakad si Bebs papuntang parking lot. Dumiretso siya sa kanyang sasakyan. Ngayon, masdan naman ang lalaking ito na sakay ng motorsiklo. Ilang metro lamang ang layo mula sa paradahan ng hotel. Dito pa lang, tila tinatansya na niya ang bibiktimahin at kumikilos na ng kahinahinala. That time po, June 27, 12:40 po ng tanghali. Pumunta po ako sa sasakyan ko, and then nung pagkabukas ko po ng pinto ng car ko, bigla pong may lalaki po na biglang nagtutok sa akin ng baril, and then sinabihan niya po ako, pumasok ka, huwag kang maingay, pulis ako, huwag kang sisigaw, kundi itutumba kita. Dahil nagpakilalang pulis ang lalaki, wala nang nagawa si Bebs, kundi pumasok sa sasakyan. Sumunod ka na lang. Sa takot ko po, pumasok po ako, doon niya po ako pinaupo sa baba po ng passenger seat. Tapos sabi niya po, pinipilit niya po ako yumuko lang doon. Huwag daw po akong titingin sa kanya. Tapos kailangan natin umalis dito. Maya-maya, pinaandar ng nagpakilalang pulis ang sasakyan. Tumigil sila sa tapat ng isang bakanteng lote. Pinapatay niya po sa akin yung phone ko. Pagka-shutdown ko po ng phone ko, binulsa niya na po. Tapos, habang pinapaandar niya po yung sasakyan, tinatanong niya po ako, may pera ka? May alas ka? Nahanapan niya po ako ng pera tsaka alas. Sobrang takot ko po. Iyak lang ako ng iyak. Sabi ko, wala. Kahit anong iyak at pagmamakawa ni Bebs, mukhang walang balak ang kawatan na walang makukuha mula sa kanya. Hanggang sa may pinagparkan po siya na bakanteng lote. Dito lang din po yun sa Angeles. Kinalkal niya yung bag ko. Kinuha niya po yung perang nakita niya doon. Tapos nagalit pa siya sa akin kasi sabi niya, sinungaling ka, sabi mo wala. Magkano? Tsaka ano yung mga makinig niya sa'yo? Yung iPhone 14 Pro ko po and then 13K cash po. Hindi pa nakontento ang suspect sa nakuhang cellphone at cash. Pinagsamantalahan pa niya ang kawaawang biktima. After po nun, doon niya na po ako inumpisan na pagubarin. Tapos nahawak-hawakan niya po yung katawan ko. Umiyak lang ako ng umiyak. Mamakawa po ako sa kanya. Sabi ko sa'yo, Stop po. Titignan ko lang katawan mo. Patitingin mo hindi. Ang barang ko ba? Alam ni Bebs, wala siyang laban sa baril ng kawatan. Kaya wala na rin siyang nagawa kundi sumunod sa mga pinapagawa nito. Pinipilit niya na pong tanggalin yung damit ko. Natanggal niya po yung pantaas ko tsaka pambaba ko. Tapos yun na po ako pinipilit tawakan. Nagmamakawa lang po ako sa kanya, Kuya, please, wag mo kong papatayin. Tapos sabi niya, basta susunod ka sa gusto ko, gagawin mo yung gusto ko. Hindi ka papayag ka ba? Sabi niya gano'n.
Tapos oo lang, sabi ko, sige po kuya. Basta huwag niyo lang po ako papatay, naantay po ako ng anak ko. Ilang saglit pa, nagdesisyon din ng sospek na ibalik si Bebs. Piniringan at itinali siya para hindi agad makapalag. After niya po akong molestahin, maya-maya po sabi niya, kailangan kong balikan yung mga kasama ko, naiwan ko yung cellphone ko. Tapos yun na po, habang papunta po kami doon, panayang sabi niya sa akin na, iiwan kita doon. Huwag kang sisigaw, huwag kang gagawa ng kahit na anong mali, kundi pagbabariling kita, papatayin kita. Tapos yun na po, nung pinark niya po yun, doon niya na po ako inumpisang itali yung kamay ko sa kambyo nung sasakyan ko. Nang maramdaman niyang umalis ang sospek, nagmamadaling kumawala si Bebs sa pagkakatali sa kambyo. Subalit, hindi pa pala tapos ang paglapastangan sa kanya. Maya-maya po, bumalik na po siya ng sasakyan. Nataranta pa po kasi medyo nakaangat ako dun sa pagkakaupo. Tapos nakita niya nakaangat na po yung piring ko. Nagalit siya. Kinuha niya po yung baril niya. Bumalik po siya dun sa driver's seat, sinara niya. Tapos yun na po, pinilit niya na naman po akong molestahin, paghahalikan. Tapos after po nun, binalik niya po ulit yung piring ko. Tapos sabi niya, tsaka lang, may titignan lang ako. Tapos lumabas na po siya ulit. Gamit ang buong lakas, pinilit na ni Bebs na makahingi ng saklolo. Pagkatingin ko po sa labas, may padaan po na dalawang babae, may kasamang Koreano. Doon ko na po pinilit buksan yung pinto, gamit po yung paa ko. Pagkabukas ko po, sumigaw na po ako ng sumigaw. Tulong, tulong. Opo. Pinagbihis po muna nila ako bago ako bumaba ng sasakyan. Tapos yung dalawang babae po, sinamahan po ako nun sa police station para mag-report. Nasa studio po natin si alias Nanay and si alias Tatay, kung saan sila po ay humihingi ng tulong na mabigyan po ng hustisya yung nangyari sa kanilang anak. Yung anak ko po kasi nung June 2, Yes po. 10 a.m. ng umaga po, papunta po ng school ng San Nicolas. Yes, sir. Di bali, pag-enroll niya po, meron po siyang isang lalaki na nagtanong sa kanya kung paano mag-enroll. Kinausap siya. Tapos nung lumalayo siya, inablot po siya sa kaliwang braso. Okay Tapos po. tinakbayan siya, tinutukan siya ng barel. Sinakay po siya dyan sa kotse. Hulyo 9, dumulog sa inyong lingkod ang mga magulang ng isang 11 anyos na dalagita mula San Fernando, Pampanga. Doon pa lang po sa sasakyan, may pinagawa po sa kanya. Nung matapos po yun doon, ang ginawa niya naman po, nag-travel na po sila. Tapos habang yung anak ko nakayuko, nakatutok daw sa kanya yung baril. Tapos ibinaba po siya sa arko ng San Fernando. Sir, para lang po mas malinaw, ang pinapagawa po sa inyong anak ay pasintabi lamang po pinapasubo po yung ari ng suspect. Yun po ang ng... Habang nakatutok po ang baril. Opo. Paano natin na iisang tao to? Bali Napag-alaman. yung mukha niya po, na ko po yung mukha niya, tanda ko po yung mukha niya, lalong-lalo na po yung boses niya. Sinong hold-upper na ito na nagpakilala raw na isang pulis at meron pa nga ba siyang mga kasabwat? Yan ang ating alamin sa pagbabalik ng Kapatid Mo. Laking pasalamat ni Beverly na mayroong nakita tumulong para makatakas siya sa kanyang sasakyan kung saan nangyari ang tahasang pang-hold up. Sa patuloy naman pag-imbestiga ng kapulisan, ito ang kanilang napag-alaman. Patignan ko ng katawan mo. Titingin mo hindi. Parang ano ka? Hanggang ngayon, grabe pa rin ang kilabot ni Bebs sa tuwing binabalikan ang dinanas sa kawatang frapist na nagpakilalang pulis. Sa Wanted sa radyo, amin ngang nakumpirma na hindi lang si Bebs ang biktima. Ang sospek, nabigyan na rin ng pagkakakilanan, siya ay si William Meria Core. Actually po, after po mag-trending nung post ko, hindi lang po lima mahigit po may nag-reach out po sa akin. Victim niya rin po. Agad naghain ng kaso si Bebs sa San Fernando PNP. Dito, isiniwalat pa ng mga pulis na hindi lang isa, hindi rin dalawa,
kundi napakarami ang biktima niya. Ito po, itong suspect po natin is based po sa records and investigation conducted po ng PNP is nakita po natin na meron sa mga previous record, most likely mga 15 records po ito na with same modus o yung magkakahawig na may robbery and sexual assault and carnapping, mga ganun po yung mga kaso, naging previous cases niya. Itong sa kaso naman po ni Beverly is nakapag-file na po tayo ng kasong robbery and acts of lasciviousness dito po sa suspect po natin na si William Core. Patuloy pa nag-iimbestiga ang team ng kapatid mo at aming napag-alaman na notorious na talaga sa paggawa ng krimen si William Core. Sa kabuuan po, meron po siyang 15 na mga kaso po na na-file against sa kanya. Nagsimula po siya noong 2018. Those were crimes against property. And eventually po, noong 2025, at the end of 2025, yun po yung unang kaso niya against person na yung nature po nun is cases against women. Patong-patong na kaso na pala ang nakasampa labang kay William Core. Pero bakit patuloy siyang nakakalaya at nakapirwisyo pa ng mga inosenteng buhay? Umuko ka! Pagbabarilin kita pag sumigaw ka. Yung iba po doon nag-post siya ng bail. Meron din po doon na nag-plead po siya ng guilty, so na-bail po niya yung plea bargaining. At yung iba po still undergoing preliminary investigation. Naglaan pa ang PNP Region 3 ng 500,000 pisong reward sa makapagtuturo kay William Meria Core, wanted sa serye ng robbery at acts of lasciviousness sa Pampanga. Itinuturing na din siya ngayon na most wanted sa nasabing probinsya. For almost 2 weeks now, since lumabas yung video niyan ng victim, talagang tinutukan na namin yan. As a matter of fact, ako mismo ang nagli-lead yan sa mga ginagawa naming paghahanap para maaresto yung suspect na yan. And as we speak now, meron na kaming mga ongoing operation. Agad-agad naman ang naging aksyon. Isang araw lamang mula nang umere sa wanted sa radyong panawagan ng mga biktima ni William Core, isang magandang balita ang hatid namin. Salamat din po. Yung suspect po natin is nahuli na po, nakadetain po sa Police Regional Office. Ang pagkakahuli kay William Core, resulta ng warrant of arrest na lumabas noong June 30, 2026. Para ito sa non-bailable na kaso ng rape na isinampahan ng isang minor de edad. Sa presscon, pinagharap ng pulis ang suspect at ang samot-sari nitong nabiktima. Galit, sobrang galit po. Sen, lahat kami na naging victim niya sobrang galit. Tapos kung makikita mo siya, kala mo mukhang mabait, hindi makatingin sa amin. Tapos umiiyak-iyak. Nakasuot pa po ng rosaryo. Kung talagang makadiyos ka, hindi mo magagawa yun. Hindi mo magagawa yung mga nagawa mo. Lalo na may anak din po siyang babae. May asawa din po siya. May 11 years old po siya na ginawa ng katarantaduhan. Wala pong makadiyos na makakagawa nun. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang suspect. Ngayon, himas rehas na siya. Ngunit patuloy na hinikayat ng pulisya ang iba pang nabiktima rin na lumantad para mapalakas pang kaso at masiguro na hindi na makakalabas ng bilangguan ang kilabot na kriminal na ito. Gusto ko munang encourage po yung mga ibang naging victim po nitong suspect po natin. I encourage them na lumapit sa pinakamalapit na tanggapan ng pulisya and mag-file po tayo ng kaso. And sa mga mamamayan po natin, maging maingat po tayo and maging observant po sa mga paligid po natin and make sure po na nasa safety po tayong lahat. Reyna ng malas. Ganyan ang turing noon ng 38 years old na si Jen sa kanyang sarili. Mula kasi sa mga mahal sa buhay hanggang sa pagkakataong umasenso. Kung hindi pinagkait, bigla na lang kinukuha sa kanya. Ngunit dahil din sa kanyang pagkakadapa, nadiskubre niya ang sikreto upang makabangon at maging millionaire queen of bags ng QC.
Simple lang ang ayos ni Jen Boles na makadaog pang palad ng team ng kapatid mo sa Quezon City. Isa siyang online seller. Pagka nagtiempo kayo agad, ngayon na, 49 na lang. Pero sino magkakakala na sa pagpapamine niya, siya ay magiging milyonarya? Oo, dapat kagaya ko. For example, ito. 100 million pesos. Ganyan na ang sales ni Jen dahil sa kanyang mga produktong bag. Wala ba slim yan? Wala. May shoulder bag, may handbag, may backpack. Meron din pang maleta, pati gym bag. Gaano man kagaan o kabigat ang inyong bitbitin, may bag para dyan sa koleksyon ni Jen. Yung business na to it's about luxury goods na nagbebenta ng mga pre-owned na bags, accessories, everything, you name it. Yung mga belts, mga ganyan. Pero this one, mga pre-owned na. Mga galing na to sa Japan pawn shop, ganun. Since nauso rin dito sa atin. Bago matamasa ni Jen ang ginawa, dumaan din siya sa buhay na lagi siyang nangangamba. Kung may kakainin pa ba sila bukas o kung may bahay pa ba silang mauwian, lalo na kapag maulan. Simple lang yung buhay namin. Actually, medyo mahirap kami nung bata ako, mahirap kami. Yun, nakatira kayo sa Water Lily, talagang dam side na ano, tapos after na may kawayan yun eh. Sa may kawayan, tapos parang nilipat kami sa Marilao naman, sa Santa Rosa. Doon naman, bumabaha rin kasi may hanging bridge din. So pag umuulan, delikado. Laging ganun, laging na-evacuate, ganun. So ganung hirap yung pinagdaanan. Hindi ko rin nakita yung sarili ko na mapupwesto ko dito sa luxury. Ngayon, kahit papano, malambot na ang kanyang higaan. Pero noon, ang katabi niya sa pagtulog, mga biik. Naalala ko, mga 4, 5 years old, katabi namin yung mga biik. Panganay si Jen sa 4 na magkakapatid. Kaya ramdam niya agad ang bigat ng responsibilidad lalo kung magkaproblema ang kanilang mga magulang. Nagkahiwa-hiwalay silang magkakapatid. Si Jen napunta sa pangalaga ng kanyang lola. Yung parents ko, yung daddy ko kasi is foreign eh. Pero hindi na siya nakapunta sa ibang bansa kasi dito na rin siya pinanganak. Yun. Tapos yung nanay ko naman, purong Pilipina na bata. Malaki age gap nila eh. So dahil yung lola ko hindi niya gusto na yung mom ko is mapunta sa medyo may edad na, kinuha ko. Ako yung naging kapalit ng nanay ko. Tapos natira ako sa lola ko, yun. Labandera at planchadora. Sa ganitong paraan, binuway si Jen ng kanyang lola. At kahit minsan, hindi nito pinaramdam sa apo na pabigat siya. Mahirap maglaba, mahirap magplansya, mahirap, di ba? Aminin mo, matanda na rin. Kasi minsan naiisip ko rin na yung lola ko talaga, kung meron man ako dapat bawian, siya yun eh. Talaga eh. Sa pag-aaral, bumawi si Jen. Halos lahat ng pwedeng applyan ng scholarship, pinatos niya. Ako kasi lagi akong gumagawa ng paraan. Ang ginawa ko, nag-exam ako. May isa akong company pinag-examan, tapos nag-apply ako ng academic scholar, nag-taekwondo ako, naglaro ako ng straa, ganun, para maraming opportunity, ganun. Di nagtagal, nakatapos din si Jen sa kursong nursing. Ang first na naging trabaho ko, yung company na pinag-examan ko, pinadala muna niya ako sa Singapore para mag-try ako mag-acupuncture. Para sa pamilya nila, ako na yung mag-acupuncture. Kaya lang namatay. Nandun na ako, namatay si tatay, kaya bumalik ako. Bumalik na lang ako kasi siya nga yung dapat i-acupuncture eh. Agad ding napagtanto ni Jen na hindi porket meron kang diploma, magtatagumpay ka sa iyong larangan. Kung ano-anong pinasok niyang negosyo, lahat nagsara at nalugi. Inisip ko baka hindi talaga ako pang negosyo, baka talagang pang lang ako, tauhan, gano'n. Siyempre yung disappointment mo nun, hindi mo na alam kung saan mo dadalhin pa. Tinulog ko na lang. Nilalabanan ko yung depression through me. Ako rin. Kumbaga parang alam ko malungkot, alam ko sad, alam ko talagang nakaka-disappoint. Pero at the end of the day, hindi ka dapat mawalan ng pag-asa, di ba? Subalit, alam din niyang wala na siyang magagawa, kundi piliting maging malakas
para sa kanyang pamilya. Ang nakakalungkot lang kasi paulit-ulit kang sinusubukan. Meaning, paulit-ulit ka kasing tinitignan kung gaano ka ba katatag talaga. Ang lunas sa malas na kanyang sinapit, dumating ng hindi niya inaasahan. 2018, mama, kasi magpapasko noon. Magpapasko, nakita ko yung isang drawer ko na may mga bags. Hindi ako mahilig talaga sa bags eh. Kasi regalo lang yun. Binenta ko. Kahit magalit na kayo, bahala ka, binenta ko. Ayun. Tapos, in 1 hour, na sold. 15K yung inabot. Sabi ko, wow, okay pala itong bags business ha, ganyan. Nagpatuloy si Jen sa kanyang ika nga ay experimental sideline. Kalaunan, nagdesisyon siyang seryosohin na rin ito. Sa gitna ng pandemya, kung kailan lahat walang katsiyakan, opisyal na inilunsad ni Jen ang kanyang online bag business. From there, yung sinimulan ko na, tapos naganap na ako ng marami pa nga, doon na ako nag-urig talaga. Dire-dire, kaya lang, konti lang, pa isa-isa, ganyan, pa dala-dalawa. Minsan, nakakakuha ka ng bundle, lahat urig, magagaling nga sila. Ngunit, hindi pa pala diretso ang kanyang success story. Kinuha naman sa kanya ang kanyang kinakasama. Namatay si partner, yung heart attack. Ayun, too sudden yung pagkamatay niya. Mahirap kasi, siya talagang bumuo sa isang Jen Boles. Diba? Siya talagang unang naniwala, unang fan, gano'n na. Actually, wala tong negosyong to kung wala siya. Siya talaga nagsimula nito. Ganito yung vintage yun. Ang tanong ngayon, paano niya ito napalago para maging isang multi-million peso business? Dahil din sa kanyang pagkakadapa, nadiskubre niya ang sikreto upang makabangon at maging millionaire queen of bags ng QC. T-shirt na pink ko, nakalagay ba Pogba? Pogi ba? Ganun yun, Pogba. Nag-boom ang pandemic. Ang dami talaga nagpa-consign. Kaya talagang utang na loob po sa consign. Kaya mabilis ako magbenta. Tapos nagla-live na kami every other day. Tapos meron kaming 2 million minsan. Every other day, to can you imagine? Kaya from 15,000, nadaanan ako ng mga 100 million. Kaya yung mga bangko ko nagwala nun eh. Kahit sinong online seller, mapapa, sana all. Sa success story ni Jen na literal na from bags to riches. Dahil sa negosyo, siya pa ang nakapag-graduate sa lahat ng kanyang kapatid. May naging police, naging flight attendant, at ang isa pa nga, tourism graduate. Pati mga kapatid ko na pag-aral ko, lahat ng pwede kong rakitin dati, basta hindi nakakatakot, dun ako. Ganon. Gate ni Jen, wala naman talagang sikreto. Katakot-takot na malas at lugi pa nga ang kanyang inabot sa mga naunang sinabak niyang negosyo. Pero isang bagay ang natutunan niya sa lahat ng pinagdaanan, lalo pa nung pinalalaki siya ng kanyang lola na isang labandera at planchadora. Ano man ang tinatrabaho, negosyo man o bilang empleyado, importante ang kalidad. Sa kalidad nga na bags, natagpuan ni Jen ang kanyang jackpot. Kaya kahit may pangalan na siya sa larangang ito, hindi pa rin siya nagkampante. Bumalik sa eskwela, nagmasteral sa business management at nag-PhD pa nga. Kami ay Entropy Verified Seller din. So meron kaming authentication na galing Japan. Batid ni Jen, marami pa mga kababayan natin ang tulad niya noon. Walang-wala na, pero tila pinipiga pa. Kaya sa abot ng kanyang makakaya, tumutulong na rin siya. Yung mga natulungan naman namin na organizations is yung mga PDL, Persons Deprived Liberty, parang Christmas party, ganun. May initri kasi sila doon, yun yung mga wish nila eh. Yun, yung karamihan doon na naman natin, na Magic Wand natin. Sa Zambales naman is, wala pala silang tubig. Kung mag-iigib sila, 2 oras pa. Actually, yung host ang talagang pinagawa ko doon. Ngayon, naiinom nila yung tubig, malinis. Inspired din si Jen sa ginagawang mga pagtulong dito sa ating programa. Kaya naman, sa pagtulong na rin kami magkukulab. Unang benepisyaryo, si Mami Nicole, 35 years old, breast cancer warrior.
May 2024 when I was diagnosed with stage 4 breast cancer. So, of course, diba, yun yung nakakatawa. I'm in the medical field, I'm a nurse, pero wala akong na-notice before pa na any signs and symptoms. Not until nagkaroon ng required na medical exam sa work. So, may nakapa po yung physician na maliit lang na bukol or lump sa right breast ko. So, kasing laki lang siya ng munggo, sobrang liit lang. Right there and then, nag-proceed ako sa recommended tests and procedures, breast ultrasound, breast mammogram, and then sad to say, yung result ng both tests is highly suspicious for malignancy. Ngunit, hindi lang yan ang kalbaryo ni Mami Nicole. Ang uniko iho niyang si Maxie, tinamaan ng congenital heart disease, 1 buwan matapos ipanganak. Ngayon, 5 years old na si Maxie at nakakatatlong operasyon na. Lahat po ng nangyari kay baby, it happened in front of us talaga. So, as a mom, napakasakit. Doon ako nagsabi ko na nag-bargain ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, lahat ng paghihirap i-transfer niyo sa akin na kahit ano pa, kahit malalang sakit, tatanggapin ko talaga. Huwag niyo lang pahirapan yung baby ko kasi kawawa naman po siya. To describe Maxie siguro is, he's truly a warrior. And he may not know it now, but many people knows it. I know it personally because that's who I am also. Ang ano nga doon, isa sa mga natutunan ko sa basketball is NEGU, NEGU. Never ever give up. And to see it in life, first hand sa anak ko, grabe. Grabe si Lord, sabi ko. Ito talaga yung meaning ng never ever give up. My only prayer po talaga is your will be done. Kahit mahirap sa situation namin, it's okay, Lord, basta makikita ng ibang tao how you work in our lives. Kaya naniniwala po talaga ako na sa isang verse sa Bible, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So yun yung pinaniniwalaan ko, and that's what I keep on holding up until now. Sa ganito kadesperadong sitwasyon, sa dasal na lang talaga sila kumakapit. Bonus pa na napakatapang ng kanilang anak, namin ding namalas dito sa kapatid mo. I show you. Yeah, I'm late. Okay. Oh, you want to show it? What's that? My open heart surgery. Diamonds. Lubhang na antig si Jen sa kwento ni Mami Nicole. Si Nicole kasi sinubok talaga siya ng panahon. Isipin mo, stage 4 yung cancer niya, di ba? Mahirap din yung battle niya alone. Pero mas sinuuna niya yung means ng anak niya kasi nga, bata pa yung anak niya, mas gusto niyang i-survive. Agad siyang nag-abot ng tseke, pati mga branded bags na pwede niya ring ipuhunan para sa sarili niyang negosyo. Mami Nicole, meron kaming konting ready sa inyo. Ito, maliit lang siya pero sana makatulong sa family mo. Tsaka mamaya, bibigyan ka namin ng ibang few bags na sana magamit mo siya para mabenta mo. Eto, tingnan mo ito, ang ganda-ganda ni Long Chong to. Ayan. May price na kami pero ikaw pa rin mag-price. Ito, 30,000 ng brand new. So, bahala ka. Kasi kami ang benta namin 6,500. Ito, meron naman ako dito backpack. This one is Moschino, ang brand niya. Maganda pa to. May range kami ng price. Yan, nakalagay naman dyan 12K. Pero ikaw, kung gusto mong mabenta siya agad, pwede mo siyang i-sale ng 10K, ganun, or ito, tote bag. Kasi uso ngayon yung tote bag eh. So, ganyan mo lang siya. Laki pa. Maganda pa rin yung condition niya. Ito, ang brand new nito ay kahit outlet, sa outlet to, 25. Yan. Pero ang benta namin dito about 8 to 10. Okay. Pero up to you kung magano mo siya. Sell. Basta sinabihan lang kita ng Wow. Yan, ito. Ang ganda mo. Maganda. Parang super. sold na ba? Ayan o.
Ito pa, ito isa. Para daw sa baby mo. Ayan. Ito, bigay ni Kogi Domingo. Yan. Thank you. Para daw sa baby mo, para makatulong din daw. Ito, ang range ng bentahan namin dyan is 15 to 20K. Kasi mahal talaga, Prada yan. Sa baby mo. Thank you. Thank you so much. Yan, sa'yo na rin to. Wow, Yan. thank you. Sis, ito lahat yung mga, i-ano namin sa'yo, extend. Sana magamit mo siya, mabenta mo, at maging cash para para maging business, magka-business ka rin, yan. Ayan. Sana makatulong kami sa pagpapagamot mo tsaka nung baby mo. Yes, malaking tulong to, Miss Jen. Sobra-sobra pa. Thank you so much Tapos, po. pag gusto mo pumunta dito, feel free lang. Punta ka lang dito, gusto mo, alalayan ka namin, ganun. Si Mami Nicole, hindi makapaniwala sa mga tulong na nakuha sa araw na ito. Once again, gusto ko po magpasalamat sa inyo, Miss Jen. Talagang napakalaking tulong po to sa amin, lalong-lalo na for our medical bills, and also kay Sir Rafi Tulfo for this wonderful opportunity. Talaga, naging channel of blessing po talaga kayo sa amin. Tapos ako din, kay Sir Rafi Tulfo, kasi naging daan din siya para makatulong kami sa iba. Kasi talagang yun naman din ang gusto namin. Salamat po, Senator Rafi Tulfo. Ayan, on behalf of Tres Chic, and ako po, ayan. Yan. Thank you so much. Thank you so much po. Ano man ang inyong kwento, iisa ang totoo. Basta ang gawain nyo'y tapat at sincero. Dapat lang na umunlad ang inyong buhay. At kung ginagamit nyo pa ito sa pagtulong, aba, saludo tayo dyan. Mamaya, isa pang kaso na atin ang naaksyonan. Ngayon, bibigyan natin ng karagdagang bonus. Abangan yan sa pagbabalik ng kapatid mo. Mula na mag-umpisa ang programang ito, samot-sari ang ating mga nakilala at nakasalamuha. Iba't iba ang kanilang pinagmulan, maging ang kanilang ginagalawan. Ngunit lahat sila may kwento na napupulutan ng aral. Tatry po kami mag-conceive, nagpa-check up po ako. So nakita po na may PCOS po ako. Advice po ng OB ay magbawas. After ilang years, 10 years, hindi rin po namin ina-expect talaga kasi nga po, hindi rin naman po kami nagko-control. Kasi nga po ay gusto rin naman po kami magka-baby. Masaya na sana si Lizelle at Mark na matapos ang isang dekadang paghihintay, masusundan na sa wakas ang kanilang panganay. Yun nga lang, habang lumalaki ang sanggol sa tiyan ni Lizelle, unti-unti nilang nakikitang problema. Parang yung sukat po niya na 17 weeks, yung limbs niya. Parang 2 days lang po yung nag-grow. For 17 weeks and 2 days lang po. So, sobra talagang iksi po. Tapos yung kanya pong tiyan, yung parang bell shape po. Ang ibig sabihin ng thanatophoric ay death-bearing actually, no? So, isa siyang kondisyon na lethal. So, nakakamatay itong kondisyon na to primarily because of the presenting signs and symptoms, no? Na apektado syempre yung yung mga buto sobrang mga maliliit, no? So, pati yung chest maliit. So, yung paghinga apektado. February 2024, isinilang si Baby Miguel na malaki ang ulo, maiksi mga braso at binti at maliit ang dibdib. Bukod sa kalunos-lunos niyang kondisyon, halos malunod na rin ang kanyang mga magulang sa laki ng bayarin sa ospital. Tapos puso po kami nagpapasalamat kay Idol Rafi
Sana po ay patuloy po kayong pagpalain ni Lord. Maraming salamat po kay Senator Idol Rapi sa lahat po ng staff ng buong ng kanyang team at sa lahat po ng taong ginamit ni Lord para makatulong sa amin, pinansyal, sa patuloy na nagdarasal para sa tuloy ang paggaling ni Miguel. Maraming salamat po sa inyo. Nung aming balikan si Baby Miguel, 2 years old na siya, pero ganun pa rin ang kanyang kondisyon. Liit yung airway nila. So, ang tendency po kapag sobrang saya nila or iyak ng iyak, nasasabid po, tapos nagsusuka. So, ang tendency po minsan nababara. Ganun po. Ginagawa niyo, ma'am, pag mangyayari yun? Inaano po namin yung likod niya. Tapos pinapaiyak po namin siya. Tapos lagi pong naka-ready yung nebulizer niya. Matagal nang alam ni Lizelle at Mark na maaaring anumang oras kunin na sa kanila ang panganay nilang si Miguel. Hanggat kaya, patuloy silang lalaban. Worst case, kung ano mangyari paglabas. Kasi ready na po kami eh. Sa totoo lang po, nung nasa tiyan pa po siya, nag-i-inquire na po kami nung sa funeral niya. Nagpagawa na po ako ng candle kasi nga po ay sinabi nga po sa amin ng doktor na hindi nga po mahaba yung buhay niya. Minsan up to 3 years, ganyan. Sobrang dalang po nung tumatagal. Hanggat yung anak ko lumalaban, laban lang din. Lahat po ay gagawin ko para sa kanila. Kaya naman, kami sa kapatid mo, lalaban din para sa pamilya. Ito po ay tulong upang pambili niyo po ng pandagdag sa inyong medical expenses, kagaya po ng oxygen, at saka medicine po. Maraming salamat po sa Rafi Tulfo in Action, sa kapatid mo Rafi Tulfo. Thank you so much po sa experience na to. Na first time po ni Miguel na pumunta sa mall. And first time din po ulit namin na magsama-samang pamilya sa mall. Nakakatuwa po kasi alam ko pong happy si Miguel. Nakakatuwa bilang isang magulang. Hindi siya kasama lahat kami. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Dito man magtatapos ang episode na ito. Makakaasa kayo na ang aming pagtulong at pagbibigay ng pag-asa palaging magpapatuloy. Hanggang sa susunod na linggo. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.